Okay, so good afternoon and welcome ulit sa klase natin. Last na na-discuss natin was the systems development life cycle, and we have talk about the different phases doon sa life cycle na yon, and nabanggit natin na meron tayong 5 phase. So, yung topic natin for today is yung pinakaunang phase, which is the systems planning. Pag-usapan po natin ngayon, or ang objective ng klase po natin, is to describe the strategic planning process and why it is important to IT managers and yung mga systems developer natin. Okay? So, sabi ko nga, hindi porke systems analyst and designer ka is dapat IT ka. Hindi. You must be uh, the the one who understand the business and the uh, uh, technological side of the business itself para ma-explain mo on both sides, sa managers at saka doon sa customer, sa user pala. Okay, and then another is uh, we have to explain the purpose of mission statement and bakit meron ito sa lahat ng company and how it will affect the systems ano design later on, kasi doon mo makikita kung anong klaseng company yung gagawan mo ng system. So it might be uh, kumbaga yung advanced na klase, iba yung kanilang approach sa customer. So kailangan alamin natin itong mission statement na to. Another objective for our class today is to explain the SDLC, or Systems Development Life Cycle, as a framework for systems development and business modeling. Okay, so bakit nga ba ito kailangan and ano ba yung role ng life cycle na to? Okay, so meron ba talagang nangyayaring ganito, or basta requirement lang siya pag gagawa ng isang system? Okay, so mapag-usapan natin yan later on. And the last objective for our discussion for today is to explain the reasons for information systems project and the factors that affect such project. Tulad na lang po ng mga uh, ginagawa natin na feasibility study when it comes to, meron tayong tatlong klase doon: economic feasibility, technical feasibility, at saka operational feasibility. So yun po yung mga nakakaapekto minsan, kasi baka walang pera yung company, walang kakayanan yung mga empleyado na gamitin yung system na i-implement mo, walang technology na kayang magsuporta nung idea mo. So sa planning stage, kailangan pag-usapan lagi, or pag-usapan ng maigi yung mga yon. Okay. So we also have other objectives there. Okay, pero ma-take up natin yan siguro after nung apat na objective natin kanina. Okay, so umpisa natin sa planning. Okay, meron tayo nung tinatawag na strategic planning. Okay, so this is the process of identifying long-term organizational goals, strategies, and resources. Okay, ang pagpaplano ay hindi basta-basta, lalong-lalo na kapag malaki po ang magiging impact ng plano na yon. Sa isang business, they have this strategic planning na kung saan binabase nila yung kanilang magiging approach, okay, sa mga customers nila, depende kung ano ang kanilang goal. Okay? So parang kayo din, meron kayong sari-sariling goal, and dapat long term po yung goal ninyo, hindi yung basta nandun na lang. Okay, naisipan nyo na lang na gawin itong bagay na to, pag natapos na wala na kayong plano ulit. Okay, sa isang business, ah minsan chine-check nilang mabuti yung mga goals ng business bago nila i-pursue yun, dahil maaaring kapag bara-bara lang ang pag-implement ng mga project dahil lang sa isang goal na nagustuhan lang ng ah, wala masyadong kumbaga napag-usapan about that plan,
mahirap naman yon. Okay? Kasi, mauubos din po yung tinatawag natin na resources. Okay? Lalong-lalo na pera, ayan. Pera at oras. Okay? Kasi, kapag walang magandang plano, ah, para ka lang nagsasayang ng oras at saka pera dahil wala ka talagang mga checklist or yung kumbaga tinatawag natin na milestone dun sa goal mo. Okay? And then, syempre, depende lahat yon sa strategies mo. Okay, when it comes to strategic planning, meron din tayong tinatawag na SWOT analysis. Okay, ano ba yung SWOT? So, it is an acronym that stands for Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. So, itong SWOT na to, dito natin binabase minsan kung ano ang magiging approach natin. Okay? Ano ang meron tayo na pwede natin gamitin, ano ang wala tayo na parang kaya, yun ang magiging risk sa atin at pwede nating baguhin para mawala or mabawasan siguro yung risk na yon. And then, syempre, yung mga pwede nating gawin pa later on. So, isa-isayin natin sila. So, when it comes to strength, may question tayo lagi na dapat itanong sa sarili natin or sa company na tulad na lang po ng what are our major strength and how can we utilize them in the future? Okay, ano ba ang meron sa'yo at paano mo siya magagamit? Okay, sa sarili-sarili natin, okay, meron tayong sarili-sariling strength. Okay, hindi yung strength na yung lakas in physical form. Hindi. Okay, yung kumbaga, ano ba yung other term na na-encounter nyo minsan kapag anong asset mo? Ganon, di ba? Okay, so baka naisip nyo yung term na asset sa accounting. Okay, iba rin yung ano yung perspective ng ibang tao kasi doon. Okay? So, pag sinabing strength, yung pwede mong gamitin para doon sa ikalalago pa ng business or ng sarili mo. Okay. So, may questions din po doon na kung saan tinatanong natin, what must we do to strengthen our IT function, including our people and technology infrastructure? Okay. Napapabayaan din kasi minsan yung yung sa equipments or sa IT functionality ng isang company. Kaya hindi nag-grow minsan yung company. Hindi sila na-enhance into a uh, better efficiency na workforce dahil nasanay na sila doon sa dating ginagawa. Okay. Pero kapag na-introduce sa kanila ang another approach na pwedeng makatulong sa kanilang trabaho with the help of technology, maring gumanda palalo ang uh, okay, sorry. May punta lang dito sa office. Okay, so ayun po. Minsan kailangan po nating i-strengthen ang ating IT function para mag-grow palalo ang ating business, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na nag-emerge ang iba't ibang technology, iba't ibang way. Okay, sabi nga natin merong symbiotic relationship ang technology at saka business. Uh, New business emerge, okay? At yung mga business na yun, they develop new technology and that new technology will create another type of business. So parang ano lang, parang laging magkasama lang lagi yan. Okay? So, bukod pa dun sa sa kailangan nating alamin kung ano ang ating strength at paano natin siya magagamit, alamin din natin kung ano yung weakness natin. Okay? So, ang question when it comes to strategic planning and ibabase natin doon sa SWOT analysis, weakness is may question tayo na what are our major weaknesses and how can we overcome them? Okay? So, hindi porke alam mo yung weakness mo, tatanggapin mo hanggang doon na lang. Okay? Kailangan mo rin pong i-overcome yon para mabawasan naman yung yung risk na may dudulot niya sa company mo. Okay? Parang kayo din, kapag uh, iniisip ninyo na, ay, hindi ko kaya yan, hindi ko kayang gawin yan. Hanggang doon na lang ba? Pwede mo nang pag-aralan kung paano gawin yon.
Okay? Pwede mo namang i-overcome yung weakness na yun para hindi mo na siya maging weakness. Okay? In terms of IT, okay, may question tayo doon na how should we address weakness in IT resources and capability? Okay. So, ano ba ang kakulangan natin pagdating sa information technology? Do we lack network? Do we lack network capability? Do we lack the equipments? Okay, the personnel na natitrain para gamitin yung mga yan? Okay, yung security ba natin is okay ba? Okay, those are questions na nasasabi dito sa weakness na to. Okay, so another din po na meron tayo sa SWOT analysis is we have the yung opportunities. Okay. So, binabase rin nila ang strategic planning when it comes to identifying opportunities dahil yun po yung pwede mong i-take advantage. Okay. So, sabi diyan, what are our major opportunities and how can we take full advantage of them? So, for example, ah, nag-online selling kayo. Marami kayong friends, maraming connection yung friends ninyo, kayo din, okay? That is an opportunity para mas makilala pa yung business mo doon sa online selling. Okay, kung ano man yung binebenta nyo dyan. Okay, opportunity yon. Okay, another din na opportunity na meron tayo is let's say physical store. Okay, malapit kayo sa isang lugar na maraming tao, then that is an opportunity para mag-grow pa lalo ang business ninyo. Okay. Ginagamit natin yon kasi strategy yon eh. Pansin nyo yung mga kainan malapit sa mga ospital, malapit sa mga matataong lugar. Okay? Kapag nagpatayo ka ng kainan sa gitna ng walang masyadong tao, okay? Sa gitna ng sabi nating bukid, ayan, tapos yung highway is nasa ilang kilometro pa, mahirap naman yun. Mahirap mag-formulate ng ano doon ah, ng strategy. Not unless naisipin mo siguro, since malayo sa kabihasnan yung kainan mo, pwedeng i-market mo na lang online para yung mga tao pupunta doon dahil sa isang view or something na relaxing na may encounter nila. Opportunity pa rin yun. Okay? Hindi pa rin naman weakness lagi pag ganun eh. Okay? In terms of IT, ang question po pagdating sa opportunity is, what IT plans do we have to support business opportunities? Ano ba yung mga pwede nating gawin with the help of technology para makapag-suporta pa ng business natin? Okay. Pwede nating gamitin ang power of internet. Gumawa tayo ng Facebook page, mag-reach out tayo sa mga tao. Since pandemic ngayon, yun yung paraan para makapag-market tayo. Okay? We can also tap other people na siguro since connected tayo sa kanila kahit nasa abroad sila or nasa ano, pwede pa rin natin gamitin ang technology, okay, pagdating sa opportunities. Okay, sabihin natin kapag uh, follower sila ng ating Facebook page, meron po tayong voucher. Okay, gaano kaliit yan. Okay, at least ano pa rin yun, way pa rin yun para makapag-hikaya tayo ng mga customer. Okay. Another is binabase rin po natin ang strategic planning natin when it comes to threats. Okay? Kasi ang plano natin is para higitan yung mga ibang kakompetensya. So, nandun na rin po yung usaping threats. Okay? So, what major threats do we face and how can we do about them? Okay, so minsan may mga tayo, may mga kakompetensya tayo na kung saan alig-alig o kaya yung ginagaya yung product. Minsan din naman isinisiraan tayo. Paano natin susolusyonan? Okay? So, meron din naman yung threats na kung saan non-existing pa lang siya pero nafe-feel mo na magiging threat siya. Tulad na lang ng kunwari, meron ka daw karinderya doon sa barangay ninyo. Sikat yung karinderya ninyo. Tapos merong nagpapatayo ng
another din nakainan doon sa barangay ninyo. That is a threat doon sa business mo. So, anong gagawin mo para doon? Gagawa ka ng strategy para ma-retain yung mga customers mo. Okay. So, in terms of IT, okay, ang question is, what can we do to deal with potential threats to IT success? Okay. So, ano ba yung mga preventive measures na pwede natin gawin para hindi po maapektuhan ang ating uh, IT success or yung paggamit ng technology para gawin yung mga bagay-bagay sa ating business. Okay. So siguro, i-update natin yung mga firewall natin, yung mga antivirus natin para maiwasan po natin na mabiktima ng mga malwares or yung mga ransomware. Okay, hindi maapektuhan yung business. Imagine nyo na lang kapag bangko yung ano ninyo tapos napasukan ng hacker yung database, nilipat lahat ng pera sa isang account or kinalat, okay, ginulo lang talaga yung database ninyo. Okay, malaking ano yan, impact yan. Okay, so with that, yung ano natin, yung napaplano natin na strategy, nakakagawa tayo ng ano, ng unique approach depende kung paano ba gumagana ang company natin. Okay. Pero meron din po tayo ng pinagbabasehan kung ano ang magiging uh, way natin doon sa strategy natin. And that will be based on the purpose, mission, vision, the values, the goals, and the objectives of the company. Okay. Makikita nyo kasi doon kung anong klaseng company yung pinasukan mo. Sino yung customer niya, paano siya magiging or paano siya mag-provide ng value sa customer, ano yung magiging output niya sa kanyang business. Okay? So, tulad na lang ng ano, kunwari, tanungin natin ang ilan sa inyo, si, let's say sino nga ba? Si Ana Rica, nandyan ka ba? Wala yata si Ana Rica. Okay, how about si Karen? Karen Aquino. Yes, sir. Ayan. Okay, so Karen, can you tell me the mission of UL? Naalala niyo pa ba yun? Okay. Nakalimutan na, sir. Okay, nandun na yung ano, 'di ba? Yung line na guided by the founders of philosophy of Perisias y Valias. Okay? So, meaning meron silang ah yung kumbaga yung philosophy na nagga-guide doon sa kanilang ginagawa. Okay? Skills and values. So, kailangan meron yun sa mga estudyante, sa kahit na sinong Luzon yan, dapat may skill at value kasi kapag may skill ka at wala ka namang value, then isa ka lang uh, ano, wala kang, para ka rin walang pinag-aralan, sabi nga nila. Okay? Uh, may values ka rin, tapos kailangan meron ka rin galing, kumbaga. So, laging meron yung both na yon. So, nakikita natin na si UL is meron siya talagang goal para doon sa kanyang mga yung tinatawag na stakeholders. Yan. Okay. So, nandun na rin po yung yung sabi diyan is to provide yung competent, productive, and principled professionals and entrepreneurs or and entrepreneurs through balance and technology enhanced curricular programs. So, makikita po natin doon kung ano ang tools na ginagamit at saka yung ano yung magiging product ng UL, 'di ba? Okay. So, doon pa lang nakikita na natin ano kayang strategy ng UL
para makapag-produce ng competent, productive, and principled professionals. Okay, so uh, kapag ikaw yung may-ari ng UL, mag-iisip ka na ng strategy. Paano ko ba gagawin yun? Ano ba yung magiging approach ko kung sakali? Okay. So, yun po yun. Itong strategic planning, okay, will be based doon sa mga nandito sa ating screen. Okay. So, in order for us para malaman kung ano ba talaga yung mga yon, okay, mission statement describes the company's for its stakeholders, briefly states the company's overall purpose, product, services, and values. Okay. So, itong mga terms na to, makikita natin dapat sa mission statement. Okay? Yung purpose ng company, yung product ng company, yung service ng company, at yung values na meron sa company na yan. Okay, sige. Uh, to give you the mission of UL, okay, sabi doon, guided by the founders of philosophy of Perisias Evadias, the University of Luzon as a center of higher learning will provide quality education for the development of competent, productive, and principled professionals and entrepreneurs through balance and technology, enhanced curricular programs, relevant research, and uh, responsive community extension services. Okay. So nakita natin doon, ano ba ang gusto nilang output? Paano nila gagawin 'yon? Ano ang values na nag-guide sa kanila? Ano yung tools na nandun? So dapat nandun sa mission statement 'yon kasi nandun po yung basihan ng ating strategic planning. Okay. Another is we have the goals. Okay. So yung goals po ng company is yun po yung magiging parang output ng mission natin. Okay, this is to accomplish the mission, and the objectives naman po is yun po yung parang milestone natin, and it has a shorter time frame. Okay, so parang kayo din, may kanya-kanya kayong goals and you have different objectives while achieving those goals. Kunwari, gusto mong maging successful CPA in the near future. Ano ba yung objective mo ngayon? Kailangan mag-aral akong mabuti. Sa araw na to, dapat may matutunan ako. Okay? May pasa ko yung mga exams ko. At saka, pagka-graduate ko, siguro magamit ko yung aking skills. Okay? Then later on, mag-take ako ng board exam. At saka, magagamit ko yung aking mga natutunan sa sa bansa or what, kung ano man yung plano niyo sa buhay. Okay. So, dun sa goal ninyo na maging successful CPA, may mga objectives kayo para para i-check kung nandun pa ba kayo. Okay. And that has a shorter time frame. Okay. So, another is may term din po tayo na binabase natin ng strategic planning natin, yung stakeholders. Okay. Pag sinabing stakeholders, ang akala natin may share doon sa company. Pero actually, stakeholders is anyone affected by the company. Okay, they might be customer, employees, suppliers, stockholders, and members of the community. Depende. Lahat ng involved doon sa company. Okay, stakeholders 'yon. Kahit na customer lang kayo, stakeholder na kayo dahil your demands will dictate kung ano man yung magiging product ng company. Okay? So, tulad na lang nung nangyayari ngayon sa McDo, di ba? Meron tayo nung BTS meal, kanto. Okay, kasi yung demands ng mga tao dahil fanatic sila ng BTS, sige, sinakayan naman ng McDo para lang kumita. Okay? So, binabase nila yung mga strategy nila para kumita dito sa mga taong to. Okay. So, this is an example of the mission and strategy of, wait lang.
Okay, so this is an example of mission and strategy of FedEx. Makikita po natin dyan yung, you know, is committed to our people service profit philosophy. So meron silang nagga-guide na philosophy. Ayan. So will produce outstanding financial returns by providing totally reliable. So nandiyan na rin yung kanilang gustong maging output. Okay? So sa pagbasa mo pa lang ng mission nila, alam mo na agad kung anong klaseng business ito. If you are the systems analyst and designer na hinire down ng isang company na hindi ka naman involved doon sa kanilang business operation noon pa lang, okay, inaalam mo yan kasi doon mo ifo-formulate yung anong klaseng system yung gagawin ko para sa kanila. Okay? Paano ko i-relay yung business operation nila in a technical term para doon sa mga IT guy natin. Okay? So, kailangan alamin ko yung business operation para gawan ko ng parang digitalized way. At yung idea na yun, i-propose ko sa mga manager at kapag na-aprobahan, titignan ko rin kung ano yung mga gusto pa nilang uh, mangyari doon sa system at doon ko na ipapasa yung trabaho sa mga IT. Okay. Sila nang magpo-program, sila na ang gagawa ng yung kumbaga yung actual output ng aking design based on napag-usapan namin ni manager. So, you as the systems analyst, you must be kumbaga open on both sides in IT at saka doon sa business operation. Ikaw yung nakakaalam kasi nun eh. Okay? So, since napag-uusapan natin yung gagawa ka daw ng isang system, okay? Sabi ko nga, ang first document na kailangan mo para makapag-start ka sa phase 1, which is the systems planning, is the systems request. Okay. This is a starting point for a project and it is a formal way of asking for IT support. Okay. So, just like what I said on our discussion yesterday, yung uh, yung pag-implement ng isang system sa isang business ay hindi dahil naisipan lang na idea ng isang tao. Okay? Meron pong request yun. Okay? May dahilan kung bakit nandun yun. Okay? Ni-request ng user yung gagamit yung system na yun dahil meron siyang uh, idea or problem na na-encounter na gusto niyang masolusyonan with the help of the system. Okay. So, the system might propose enhancement for an existing system, okay, or correction of problems, or to develop a new entirely information system. Okay, so yun po yung pwedeng mangyari kapag nag-request po ng system yung mga company, okay, or yung mga business. Okay. So, you as the systems analyst, alam mo na yung pwedeng mangyari. Pwedeng siguro meron na silang ginagamit, ibahin ko na lang ng konti or ayusin ko yung mga na-encounter lang problema or gagawa na lang ako depende kung ano ang kanilang demands. Okay. So, mostly ng mga systems request kasi is nababase sa several reasons for systems project. Okay. Yung mga reason kung bakit sila nagre-request, it might be an improved service, better performance sa empleyado sa kanyang efficiency or sa magiging output. Okay. More information that will be produced with the help of the system. Okay. Other than the reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng project is stronger controls, okay? Mas magiging pulido yung flow ng ating business process, okay? Kaysa yung dati or kung wala man talagang business yan, mas nagiging mas mapapabilis, kumbaga. Just like yung
mga registration natin sa mga government offices ngayon. Okay? Meron na tayong online reservation muna sa mga pagkuha ng passport. Okay, national ID is makakapag-register ka na online tapos mag-a-appearance ka na lang para sa picture. Okay? So, kapag wala yung mga yun, medyo magulo pa rin yung pagkuha ng mga ganong klaseng document. Okay? Or identification card. At imagine nyo na lang, kapag ganun pa rin hanggang ngayon, uso pa rin ang padulas. Okay? Para gawin lang yung mga bagay-bagay. Let me just give you a good example of this stronger controls. Yung doon sa pagkuha ng driver's license. Ngayon, before ka makakuha ng driver's license, kailangan mong dumaan sa 15 hours theoretical driving course. Okay. So, meron kang i-enroll na short-term course na pag-aaralan niyo yung mga uh, traffic rules, yung mga signage sa daan, kailangan alam mo kung para saan yung mga yon, kung warning ba siya, kung informative sign ba siya, or what. Okay? So, after naman ng theoretical course na yon, meron kang actual driving test. Noon kasi, okay, ito nung kumuha ako ng driver's license ko, merong mga nakasabayan ko doon sa actual driving test na sabi nila, magbabayad na lang daw sila dahil kailangan lang daw nila yung driver's license para may valid ID sila. Imagine ninyo, nagkaroon ng driver's license ang isang taong hindi marunong mag-drive. Okay? What if talagang nag-drive siya at hindi niya alam mag-drive? Okay, makakadisgrasya pa yung mga yon. Minsan din naman, hindi nila alam yung mga signage sa daan. Okay? Kunwari, meron tayong merging lane na signage. Hindi nila alam kung para saan yun. Dire-diretso sila. Hindi nila nakita na meron na palang sasalubong sa kanilang kalsada. Okay? So, magkakaroon pa ng aksidente. So, with the help of new systems na nai-implement, we tend to have stronger control sa mga bagay-bagay. And then, syempre, ang last na reason for systems project is to reduce cost. Yan. Para mabawasan ang gastusin. Okay. Let me relate our current situation dito sa reduced cost. Okay. Ngayong pandemya, online class tayo, 'di ba? Okay. So, nare-realize nyo rin ba yung reduced cost na effect doon sa current situation natin ngayon? Siguro yung mga iba sabi nila medyo napapagastos kami dahil naglo-load kami. Pero imagine niyo yung load ninyo ikumpara ninyo doon sa araw-araw na baon nyo noon, mas tipid pa nga eh. Okay? Tapos hindi lang sa pera kundi sa oras din. Noon babiyahe kayo ng alas 6 ng umaga para umabot sa alas 7 na klase ninyo. Ngayon, gigising kayo kahit na 6:50 na dyan, nasa higaan pa lang kayo, mag-attend na kayo agad ng klase ng alas 7, on time kayo. Kung on time kayo magising. Okay, so, yung mga iba kasi, alas 7 yung klase, pero pumapasok ng online class, 7:30, hindi ko alam kung bakit nalilate pa rin. Okay, nandun na nga lang sa higaan. Okay, so, other than that, siguro yung kung sa oras na nasayang sa pagbiyahe nyo noon, ngayon, libre na eh, nandyan na lang kayo sa bahay. Tapos na yung klase nyo, nandyan na rin kayo agad sa bahay ninyo or kung nasaan man kayo. Okay? You don't have to travel at gumastos pa ng transportation cost or what. Pati na rin sa oras. Meron din tayo ng yung natitipid pagdating sa pagkain. Okay? So, hindi na kayo bibili ng merienda kung saan-saan dahil pagbukas niyo ng ref niyo, siguro may pagkain dyan kahit na hindi pa luto. Sige, kainin niyo na. Para sa din yan. Pero, nandun pa rin yung reduced cost. Okay?
compare nyo lang siguro yung dati at ano. Pero kung sakali man na may ibang reason din kayo kung bakit kayo nag-stick dun sa dati, siguro tignan nyo na lang kung alin sa mga reasons na to ang pwede nyong pagbasehan kung bakit kailangan nyo mag-adapt. Okay? So, yan. Wait lang. Okay. Okay, sorry for that. Uh, siguro sa... Okay. So, when it comes to ano din naman po, the factors that affect the systems project or yung parang mga nakakapagpabago doon sa pag-develop ng isang system or binabase din natin kung paano natin i-develop yung ating system is meron tayong internal and external factors. Okay, unahin na lang siguro natin yung sa internal factor. Okay? So yung mga factor na nakakaapekto sa pagbago or pagkaka-design ng isang systems project is unang-una yung mga boss, top executives. Okay? Another is yung request nung gagamit. Kasi sila rin naman talaga ang magiging diyan end user. Sila ang magiging basihan mo kung paano or anong itsura ng system dahil sila yung on hand doon. Okay? Ano yung gusto nilang mangyari? Anong output yung gusto nilang makita pag ginamit na nila yung system? Okay? Another din na internal factor that will affect the systems project is the IT department. Kasi kung yung IT department walang kakayahan para bumuo ng isang system, walang mangyayari. Okay? Pero kung yung IT department ninyo ay composed of different types of experts, like meron kayong web developer, meron kayong web programmer, meron din kayo nung market analyst, meron din kayo nung uh, uh, network engineer, okay? Magiging pulido yung magiging system ninyo. Okay? Pero kung wala yon yung mga yon, yung IT department is basta na lang hinar dahil ang akala lang is basta IT alam na lahat pero hindi eh. Iba-iba yung expertise ng mga IT professionals natin. Meron tayong magaling sa audio and video production, merong magaling sa programming, merong magaling sa web development. Sa programming, marami ding klase yun eh. Meron din tayong programming sa mobile, sa desktop, sa web. Okay, so hindi porke sinabing IT is jack of all trades na agad na kahit na anong utos mo sa kanya, computer, ang tanong mo agad, kaya mo mag-hack ng Facebook, kantong tampol. Hindi. Okay. Another din naman is the existing system na nandun na sa company. Okay. That is an internal factor na pwedeng makaapekto kasi baka nandun na yun at gagawa ka na naman ng bago, masasayang lang yung resources. Okay. Other factors din naman that affect the systems project externally is yung software and hardware vendors, yung supplier natin, okay? The existing technology, baka kasi suntok sa buwan yung plano mo, hindi pa na-invento yung technology, meron ka nang na-imagine. Okay? Kunwari, conference room na holographic daw yung kausap mo, wala pa naman yun ngayon sa panahon natin. Okay? So, suppliers, okay, customers, competitors, the economy, and the government. Okay. Sir, bakit nandun si government? Kasi minsan may meron tayong mga batas na sinusunod pagdating sa systems project. Okay, just like the current trend ngayon na sinabihan ang lahat ng telco na bawal na ang merong expiration date ang mobile data. Okay. Meaning, kapag nag-register ka ng 4 gigabyte na mobile data, walang expiration yan. Kahit na ilang buwan na yan dyan sa inyong account, dapat hindi mag-expire. So, yun yung bagong batas ngayon. So, naka-apekto yun doon sa systems project nila Smart, ni Globe, ni Dito, or kung ano man yung
inyong telecommunication company, okay? Dahil babaguhin nila lahat ng kanilang mga promo, okay? Yung mga only data, mga ganon-ganon, di ba? Okay? So, yun, ini-implement din nila yun and that will affect the systems project. Okay, so by next meeting, ang pag-usapan naman po natin is the systems request form at yung kanilang magiging or pupuntahan ng form na yon. Okay? So, I hope sa discussion natin ngayon is na tutunan po natin kung ano yung mga ano yung mga uh, nakakapagpabago ng systems request natin as well as kung paano yung magiging strategic planning natin na gagawin sa phase 1. Okay? So, does anybody here have question about the topic? Wala pa naman? Okay. So, kung wala na po kayong question, you can open your camera na po for documentation.